tayo magsimula. Inanyayaan ko yung mga nasa labas. Magsipasokan na po tayo. At marami pong bakante sa may gitna. Para tayo nasa barko eh. Nakaganon yung barko ngayon. Dito sa side na ito. Ayan. So magsimula na po tayo. Welcome po sa Lord of Life. Welcome sa inyo. Ayan. Dapat ganun yung ating attitude na masaya, di ba? Happy New Year din po. Doon sa mga Ayan. Nagpapasalamat ako dahil alam kong dinala ang bawat isa dito at kahit konti pa lang tayo at kung meron na humabol pa, panalangin natin pag-iingat sa kanila. At I pray, Lord, na talagang nagpapasalamat ako sa taon na to dahil talagang may pribileyo na makapaglingkod uli ngayon sa harapan nyo at malib kayo sa pagpupuri sa ating pagsamba. Meron po akong babasahin na verse. Ito po ay sa Ephesians 2:8 and 9. For it is by grace you have been saved through faith, and this is not from yourselves. It is the gift of God, not by works, so that no one can boast. Sapagkat dahil sa kagandang loob ng Diyos, tayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. At ito'y kaloob ng Diyos at hindi mula sa inyong sarili. Tandaan po natin na hindi po ito bunga ng inyong mga gawa, kaya walang may pagmamalaki ang sinuman. Yung verse po means salvation comes from grace, God's grace through faith, a gift not earned by works, so no one can boast. Tayo ay naligtas sa pamamagitan lamang ng kamangha-manghang biyaya ng ating Panginoon at hindi sa anumang pagkilos ng ating mga ginagawa. Hindi mangyayari yun. At anumang marangal ng katangian taglay natin, all of us are sinners and fall short of what God requires. Yet God has demonstrated that His great love for us by sending Jesus Christ to be our Savior even while the entire world was lost in sin. Pasalamat po tayo na meron tayong isang Diyos na nagmamahal. Kung isipin natin talagang lagi ka nagsasabi, Lord, tulungan niyo po. Lord, lumalapit po ko sa inyo, pinapanalangin namin. At meron isang Diyos na nakikinig lagi sa akin at nagmamahal. Amazing po, di ba? So, inanayaan ko tayo tumayo po lahat at purihin natin ang ating Panginoon sa awit na to. Idulog natin sa Kanya ang kanta na to, yung mga lyrics na to, para lalong madama ng ating Diyos ang ating pagmamahal. Nawitin mo natin. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found, was blind.
for your amazing grace to us. Dear Lord, I come before you today with a grateful heart, knowing that by your grace I have been saved through faith. I acknowledge that this salvation is not of my own doing, but it is a gift from you. I claim this promise today and ask that you continue to strengthen our faith and guide us on our path of righteousness. Thank you for your unending love and mercy. In Jesus' name we pray, Amen. Palakpakan natin ating Panginoon. Sarap po talaga, di ba? So, sa ano po, Matthew 19:26. Jesus looked at them and said, with man, this is impossible, but with God, all things are possible. Totoo po ito? Amen! Yan. Wala pong imposible sa ating Panginoon. With God, there is always hope. No matter how bad things look, nothing is impossible with God. His power makes all things possible. Amen po ba? Amen! Sabi niya sa awit, for the power of your name, all things are possible. Let's sing to the Lord. Awitin po natin. Come on, everybody, let's clap our hands.
po. Manalangin po tayo sa umagang ito. Ako lang nalangin po pagkamat hindi tayo lagi nakapaghanda. Subalit nandiyan po ang dakilang Diyos na tumutulong sa atin para makapanalangin. Ang dakilang Diyos sa umagang ito, Father God, tunay kami rin pupuli sa iyo, sumasambat at papasalamat. Sa buong panahon ng kabutihan mo sa amin, katapatan mo, Panginoon, sa bawat isa sa amin. Aming Ama, lubos kami kumikilala sa inyong kapangyarihan, sa inyong kadakilaan, sa inyong presensya at kabutihan sa amin. Ikaw na nag-alis sa amin mula sa kasalanan, mula sa aming mga maling mga katuwiran, Panginoon, ikaw ay tumutulong sa amin. Panginoon, tunay na pag-asa nagmumula po sa iyo. Ano man pong aming pinagdadaanan sa kasalukuyan, ano man pong Panginoon ang aming mga nararanasan, kalungkutan, kapighatian, paguluhan, Father God. Subalit ito po ang aming pag-asa, katuwiran at kapayapaan. Panginoon, hayaan mo patuloy ka namin papulihan, pasalamatan. Sa mga panahon na kami lang Panginoon nagkakasala sa iyo, humingi kami, Panginoon, ang kapatawaran sa iyo. Naway tulungan mo kami, Panginoon, na manatiling magpakumbaba sa inyong harapan. Manatiling kami, Panginoon, sa iyo, kumikilala sa inyong kadakilaan, sa inyong kapangyarihan, sa inyong mga salita, Father God. Ipapasalamat kami dahil kami iniligtas, Father God, mula sa kasalanan. Sa inyong salita, Panginoon, kayo ay inyong pinagaling at tinulungan. Aming dakilang Diyos, tunay na kami po ay matatag bilang isang congregation, Father God, ng Lord of Life Christian Fellowship. So, umagang ito, Panginoon, aming tinataas, Panginoon, ang nalalagay namin congregational assembly meeting, Panginoon. Tunay, sama-sama kami magtiwala sa iyo, pagtubayan niyo, Panginoon, ang aming council, Father God, na kami ang iyong agenda, Panginoon, magpatuloy lamang, Father God, na mamulo, Panginoon, sa iglesia ito, Father God, na inyong pinagkaloob sa amin. Tunay naman ang mga anumang pagkukulang, Panginoon, sa leadership, Panginoon, sa mga deacons, Panginoon, sa elders, Lord God, kami sa iyo po namin pinagkakatiwala ang lahat. Sa iyo po ang lahat ng plans, sa iyo pong layunin, Father God, kung paano patuloy, Panginoon, kami maglilingkod sa iyong iglesia. Nadalangin din namin, Panginoon, ang aming mga kapatid, Father God, na mga ministry coordinators, Panginoon. Tuloy naman na pasisiglahin yung patuloy, palalakasin. Alisin niyo, Panginoon, ang anumang mga panghihina, anumang, Panginoon, mga hindrances, Panginoon, sa personal na bagay, Panginoon, o anumang, Panginoon, panghihina ng kanilang more spiritual na pangangailangan, Lord God. Dahil ito kung magpatuloy magpapalakas sa bawat isa sa amin, na magpatuloy lamang sa iyong presensya, sa lamang kami, Panginoon, titingin, hindi po, Panginoon, ang anumang mga nalagay sa aming paligid, kundi ka sa iyo kami titingin, Father God. Tulungan mo ang aming mga puso, na magpatuloy lamang, Panginoon, sa iyo. Alisin niyo po ng aming mga pagdulan. Tulungan niyo kami, Panginoon, na maglingkod sa iyo, Panginoon, ng humility and pagpapakumbaba, Father God. Aming Ama, patuloy namin pinagkakatiwala lamang sa iyo. Muli, Father God, ang aming mga kapatid na may mga karamdaman, Panginoon. Ikaw po ang aming dakilang manggagamot. Ikaw po ang patuloy na sasama, Panginoon, sa bawat isa, Lord God. Ikaw po magpuprovide, Lord God, ang kanilang mga pangailangan sa lahat ng paggamutan, Panginoon, na kanilang mga kakailangan. Din din, Ama, aming pong pinagkakatiwala sa inyo ang aming bansa. Panginoon, ano man, Panginoon, ang samot-saring lumalaganap, Panginoon, sa nangyayari nito sa aming bansa. Pagkalito sa mga tao, sa mga lumalabas, Panginoon, ng mga suliranin, Father God, hayaan sa ilang kami, Father God, tumingin. Ang mga corruptions, Lord God, ang mga patuloy na pag-relikot, Panginoon, sa mga kabataan, Panginoon, na nagiging gamit, Panginoon, para sa pag-ibigay, Father God. Pag humingi kami ng habag sa iyo, bantayan niyo, Panginoon, ang aming mga kabataan, ang aming mga anak, Father God, na huwag maghanip, Panginoon, sa anumang uri ng destabilization, Panginoon. Tulungan niyo kami, Father God, hindi man namin abot ng aming pangunawa, Panginoon. Subalit, hayaan mo kami sa inyong magtiwala. Sabi mga, Father God, in everything give thanks to you, and not lean on our own understanding. So, Panginoon, bantayan niyo ang puso namin, na huwag kaming magalit, na huwag kami, Panginoon, hindi naman panghinaan ng loob. Subalit, manatili kami manalangin sa iyo at magtiwala. Aming Ama, ikaw po ang naghahari sa aming lahat. Ikaw po ang gumawa ng langit at lupa. Ikaw, Panginoon, ang liwanag, Panginoon, ang araw at buwan, Panginoon, ikaw ang gumawa. Ang lahat, Panginoon, ng may buhay, Panginoon, ay mula sa iyo. May Panginoon, sa iyo lamang namin, ipinagkakatiwala ang lahat. Ang kalagayan ng bawat bansa, ang kalagayan, Panginoon, ng buong mundo.
Ikaw nawa, Panginoon, na maghari sa aming lahat. Pangibabawin mo, Panginoon, yung kabutihan, ang iyong katuwigan at kadakilaan. Patuloy namin dinadalangin, Panginoon, ang mga namumuno ng aming bansa at ang bawat bansa na makilala ka nila, matutupad pa kung babahagi sa iyo, Panginoon, mangusap ka ka sa kanila, ang bawat nararanasan ng bawat bansa at bansang Pilipinas na may magbukas kaisipan sa kanilang lahat ng mga tagapamuno na hindi nila kaya ito lang sa kanilang sariling karunungan lamang, Father God, na sa kanilang sariling kapangyarihan, Panginoon. Tulungan sila, Panginoon, magpakumbaba sa iyo. Hanapin nila, Panginoon, ang iyong kabutihan, kadakilaan, Father God, ang iyong matuwid na katuwiran, Panginoon. Paglabayan mo, Panginoon, ang lahat, Panginoon, ang aming tagapamuno at ang tagapamuno ng ibang bansa. Ang lahat, Father God, ay aming pong hinihiling, Panginoon, sapagkat ikaw ang aming tagapagligtas. Ito ang aming kapayapaan. Ito ang aming pag-asa. Ang lahat, Panginoon, ay aming lamang pinagkakatiwala sa iyo sa makapangyarihang pangalan ng Panginoong Jesus at sa patnubay ng iyong banal na Espiritu Santo. Sa pangalan ng Jesus, Amen. Amen. Praise God. Sabi po sa Matthew 4:19, maraming salamat sa panalangin ni Vivian. Come, follow me. Jesus said, I will send you out to fish for people. Alam niya, yung susunod na awitin po natin is a reminder for all of us. If we follow and obey God's way obediently, He will transform us into something great that we cannot imagine. We will be a completely transformed person. Babaguhin niya ang bawat isa sa atin na talagang makibahagi sa kanyang mission na magpapalaganap ng kanyang pag-ibig at pagbabahagi ng Ebanghelyo sa mga taong hindi pa nakakilala sa kanya at madala niya ito sa kaharian ng Diyos. Yun yung marami tayong taon, mas maganda maikumit natin sa Lord. Lord, gusto ko pang makapag-share. Gusto kong maibahagi ang salita niya sa mga kapatid, sa kaibigan, kaopisina, kung sino man. Kahit isa man lang na malapitan at makumit natin. Kailangan, huwag tayo mag-alala dahil God is always with us. God, He will bless us, He will forgive us, He will defend us, He is the answer to everything. Hinahayaan ko, tumayo po tayong lahat. Magtawitin natin itong kanta na to to remind us that we love our Christ and we shall obey what He is asking us. I will forgive.
Gamitin niyo kami, Lord. Na talagang may bahagi namin ng salita niyo. Tulungan niyo kami, Lord, na magkaroon ng encouragement na talagang malapitan ang mga kapatid, kaibigan na komisina namin, Lord. Tulungan niyo na, Lord, na may spread namin ang gospel niyo. Thank you, Lord, dahil alam po namin sumusunod kami sa inyo, dahil mahal po namin kayo at lumalapit lagi kami sa inyo, Panginoon. Lord, maraming salamat sa pagmamahal niyo dahil alam po namin hindi niyo kami pabayaan. You will always defend us from everything, Lord. Kahit may mga consequences na nangyari, Lord, nandiyan kayo para sa amin. Maraming salamat, Lord. At lahat po itong umaga na ito hanggang sa mensaheng plano niyo iparating sa amin ngayong umaga through Rico. We pray, Lord, na talagang kausapin niyo kami ngayong umaga. Maraming salamat, Lord. At lahat po itinataas namin sa maliit pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan natin ating Panginoon. Tatawagin ko na po ang ating ansehero ngayon, si Rico. MJ? Okay. natin. And just focus po muna sa sabihin ni God ngayong umaga na ito. Di naman po ako siguro aabot ng 1 hour, kaya isin po muna ninyo ako. So, hayaan niyo po muna akong batiin kayo ng Happy New Year pa rin po. Happy New Year. And kamusta po yung mga New Year's resolution natin? January 11 na po, ang bilis ng araw, no? May mga naumpisahan na po ba kayo? O ano na binaon nyo na agad. Yung nagsabi po ng nung naglagay ng less rice, kamusta? Nagagawa po ba yung less rice? Ako po, hindi ko po nilagay, hindi ko po kaya eh. Yung mag-iipon po, kamusta? Nag-umpisa na po ba? Uninstall nyo muna yung mga Shopee app nyo or Lazada app kasi maubos yung ipon nyo dyan. Ako po, isa sa nilagay ko sa aking New Year's resolution ay madalas dapat ako mag-jogging ngayong taon. So, ayun, sa awa naman ni God, binibigyan niya ako ng pagkakataon. Madalas po ako sa YouTube, nag-jogging tuwing hapon. And syempre, di ba po, siguro naman lahat tayo ay may gino-goal ngayong 2026. Sabi nga ng iba, New Year, New Me. So, yun. So, when speaking of change po or pagbabago, ang pag-uusapan po natin ngayong umaga ay about po sa pagbabago na ginawa sa atin ng Diyos. Na sa topic natin ngayon na dating alipin ng kasalanan, ngayon mga alipin na ng katwiran. Aalamin natin ngayong umaga at aalalahanin ang mga dati nating kalagayan noong hindi pa natin nakikilala at tinatanggap ang Panginoong Hesus. At kung paano binago ng Diyos ang ating mga buhay ngayon bilang mga mananampalataya niya. Pero bago po yun, bago tayo magsimula, samahan niyo po muna ako sa maikling panalangin. Panalangin po tayo. Heavenly Father, Lord, thank you po sa umaga nito, sa magandang weather, Lord God, sa buhay na bawat isa. Dinala niya kami naligtas dito, Lord God, upang magpuri at sumamba sa inyo, Lord God. And ngayon po, makikinig kami ng iyong salita. Nawa po ay samahan niyo kami. Gisingin niyo po ang mga diwa namin, kung inaantok man o kung pagod man, Lord God. And kayo po ang siyang mangusap sa amin, Lord God. Itago niyo po ako sa inyong likuran. Nawa ikaw lang po ang makita at marinig nila ngayong umaga nito, Lord. And puspasin niyo kami ng inyong banal na spirito. And naway tulungan niyo kami na tumugon sa maririnig naming mensahe ngayong umaga nito, Lord God. Maraming salamat po. Pinupuri ka po namin at pinapasalamatan sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan, ang mga talatang pag-aaralan po natin ngayong umaga ay matatagpuan sa Book of Romans or letters
letter to the Romans. So ito po yung outline niya. So meron po siyang introduction. Sunod po is kailangan ng lahat ng tao ang kaligtasan. So third part is ang paraan ng Diyos para maligtas ng tao. Sunod po is ang bagong buhay kay Christ, which is dyan po nakapaloob yung mga verses na pag-aaralan natin. Sunod po ang Israel sa plano ng Diyos, paano dapat makitungo ang isang Christian, and lastly, conclusion at mga personal na pagkain. So sige po, inaanyayahan ko po na tumayo ang bawat isa, and samahan niyo po ako basahin ang banal na salita ni God sa Romans chapter 6, verse 16 to 18, sa Magandang Balita Translation. Sige po, 1, 2, 3. Hindi ba ninyo alam na kapag nagpasakop kayo sa sino mang inyong sinusunod, kayo'y nagiging alipin nito. Maging ito'y kasalanang hahantong sa kamatayan o pagsunod sa Diyos na hahantong sa pagiging matuwid. Ngunit salamat sa Diyos, kayong dating mga alipin ng kasalanan ay taus-pusong sumusunod sa katotohanan na nasa aral ng binigay sa inyo. Verse 18, pinalaya na kayo sa kasalanan at kayo ngayon ay mga alipin ng katwiran. Sige po, makakaupo na po ulit tayo. Maraming salamat po. Ayan, mabilis lang po na overview ng Book of Romans o Letter to the Romans. Ang sulat na ito po ay sinulat ni Apostol Paul para sa mga mananampalataya sa Rome. Sinulat niya ito upang ihanda sila sa plano niyang pagbisita sa church nila doon noong time na yun. Ang Rome po ay kilala bilang makapangyarihang empire noon dahil sa dami nitong nasakop na bansa. Kaya uso po sa kanila ang pang-aalipin noong time na yun. Hindi rin po si Yahweh ang kinikilala ng mga tao dito bilang Diyos. Bagkus sa mga Greek gods na sila Zeus, Hera, Neptune, and iba pa. And part din po ng patriotic duty nila ang sumamba sa kanilang emperador. At laganap sa lugar na ito ang iba't ibang paraan ng pagsamba sa mga Diyos-Diyosan na napakasama po sa paningin ng Diyos. Kaya mababasa natin dito kung paano in-explain ni Paul sa kanila ang Christian faith at kung paano ito practical na nila-apply sa mga buhay nila. Ang pinaka-theme po ng sulat na ito ay pinapakita kasi ng magandang balita kung paano tinatanggap ng Diyos ang tao dahil sa faith nila at wala nang ibang paraan pa. Ang isang taong may faith kay Kristo ay nakipag-isa na sa Diyos at pinalaya na ng Holy Spirit mula sa kapangyarihan ng kasalanan at kamatayan. Na siyang pag-uusapan natin maya-maya po. Kaya inaanyayahan ko po na ang lahat ay buksan ng mga Bible nila ay panatilihin po itong bukas sa Book of Romans dahil dito po iikot yung mga pag-uusapan natin. So, ito po, mga dahilan kung bakit hindi na tayo alipin ng kasalanan, kundi mga alipin na ng katwiran. So, may tatlong dahilan po o tatlong punto natin ngayong umaga nito. Una, dahil alipin tayo ng sinusunod natin. Nakikita natin yun sa verse 16. Pangalawa po, dahil binago tayo ng aral na tinanggap at sinusunod natin. Sa verse 17. And lastly, dahil napalaya na tayo sa kasalanan. Sa verse 18. Sige po, unang punto po kagad, dahil alipin tayo ng sinusunod natin. Sinasabi po sa Romans 6, verse 16, hindi ba ninyo alam na kapag nagpasakop kayo sa sino mang inyong sinusunod, kayo'y nagiging alipin nito, maging ito'y kasalanang hahantong sa kamatayan o pagsunod sa Diyos na hahantong sa pagiging matuwid. Kung mapapansin po natin, inumpisahan ni Paul ang talata sa salitang, hindi ba ninyo alam? O sa English translation po, don't you know or do you not know? Na kadalasan ginagamit kapag ang nagsasalita o ang sumulat ay may nais sabihing importanteng bagay, prinsipyo o katotohanan. Isipin na lang po natin, yung kaibigan natin na close natin, biglang lalapit sa atin, tapos sasabihin niya, huy, alam mo ba? So parang tayo po, biglang makukuha yung attention natin para makinig sa sasabihin niya. And ganito din po yung atake ni Paul.
sa mga taga-Rome noon. Kinukuha niya ang atensyon nila dahil may sasabihin siyang prinsipyo o katotohanan sa kanila. And ano nga po ba kaya yung prinsipyo na yon? Nabasa natin sa talata na inilarawan ni Paul ang mga sinulatan niya na sila daw po ay mga alipin. At mahalagang malaman natin kung anong ibig sabihin nito at bakit ito ang ginamit ni Paul para ilarawan ang mga mananampalataya noon sa Rome. Ang salitang alipin po o slave, nasa panahon natin ngayon, di ba, hindi na masyadong nagagamit dahil masyadong negative ang kahulugan nito. Pero sa panahon po nila Paul, ay bahagi ito ng economic at social system nila. Na kung saan ang mga tao ay ginagawang pag-aari na walang karapatan at ang tanging gagawin lang ay sumunod sa master o sa nagmamay-ari sa kanila. Hindi sila tinuturing ng mga tao, bagkus mga kagamitan o pag-aari. At nangyayari ito sa mga bansa noon na natatalo at nasasakop ng mga makapangyarihang bansa. Kaya tiyak po si Paul na maiintindihan siya ng mga sinulatan niya dahil very relevant ito sa kanila at part ito ng pamumuhay nila. Ngayon balik po tayo sa verse natin. Sinasabi ni Paul sa kanila na meron lang daw po silang dalawang choice. Ang sumunod sa kasalanan o sumunod sa Diyos. At may consequence po o kahahantungan ito. Nabasa natin na kapag sila daw po ay alipin ng kasalanan, ang kahahantungan nito ay kamatayan. Na ang karaniwang pagkakaintindi ng marami ay physical death or hindi na humihinga. So yun po yung pangkaraniwang pagkakaintindi natin sa kamatayan. Pero sa Bible po, ang ibig sabihin nito ay walang hanggang parusa o walang hanggang pagkakahiwalay sa Diyos. Sa kabilang banda po, kung sila naman daw po ay mga alipin ng Diyos, ay hahantong ito sa pagiging matuwid o ituturing na walang kasalanan. At mahalagang malaman po natin kung ano nga bang ibig sabihin ng isang taong alipin ng kasalanan. Paano ba ito inilarawan ni Paul sa kanila? So babasahin po natin ang sinasabi sa Romans chapter 7 verse 15. Sabi po dyan, hindi ko maunawaan ang aking sarili sapagkat hindi ko ginagawa ang gusto ko. Sa halip, ang kinasusuklaman ko ang siya kong ginagawa. Tuloy po natin sa verse 22. Sa kaibuturan ng aking puso, ako'y nalulugod sa kautusan ng Diyos. Ngunit may ibang kapangyarihan sa mga bahagi ng aking katawan na salungat sa tuntunin ng aking isip. Binibihag ako ng kapangyarihang ito sa kasalanang naninirahan sa aking katawan. Kay saklap ng aking kalagayan. Sino ang magliligtas sa akin mula sa katawang ito na nagdadala sa akin sa kamatayan? Karanasan niyo nung po ba yung ganong feeling or ganong karanasan? Ito po ang larawan ng isang alipin ng kasalanan. Susunod siya sa ayaw niya man o sa gusto. Hindi niya kayang tumanggi. Controlled po siya at hopeless. Sa kabilang banda naman po, ang larawan ng isang alipin ng Diyos ay ganito po. Sa Romans chapter 6 verse 22. Ito pang sinasabi, ngunit ngayong pinalaya na kayo mula sa kasalanan at naging alipin na ng Diyos, ang natamo ninyo ay isang buhay na walang buhay at ang ibubunga nito ay buhay na walang hanggan. Meaning po ay malaya at meron na silang buhay na walang hanggan. Nabanggit ko po kanina sa overview natin, nakilala ang lugar na Rome sa pagkakaroon ng iba't ibang mga Diyos-Diyosan at iba't ibang paraan ng pagsamba. Nandyan po yung pagsamba nila sa mga pinanyuang bato, and sa mismong emperador nila, sinasamba nila kahit tao lang din ito. Pakikipagtalik sa mga prostitute sa loob ng mismo ng temple nila, and marami pang iba na hindi po kalugod-lugod talaga sa paningin ng Diyos. At bilang mananampalataya doon, ay kali-kaliwa ang hinaharap nilang mga pagsubok at tukso. Kaya mababatid natin na kailangan talagang maiparating ni Paul sa kanila ang prinsipyo o ang katotohanan.
para maging aware at responsible sila sa mga kinikilos at ginagawa. Ngayon, ano naman po ang implication nito sa atin? Tayo po bilang mga mananampalataya rin ay pinapaalalahanan ni Paul na maging aware at responsible sa mga kinikilos at ginagawa natin. Napakarami din tukso sa paligid natin ngayon. Kaya tayo din po ay mga alipin ng kung sino man ang sinusunod natin. At tulad ng mga mananampalataya noon sa Rome, tayo din po ay may dalawang option lang, ang sumunod sa kasalanan o ang sumunod sa Diyos. At tiyak po na kamatayan o pagiging matuwid lang ang kahantungan nito. Meron po akong halimbawa dito. So, halimbawa, sinusunod natin ang masaya, ngunit masamang sinasabi ng mga tropa o kaibigan natin, barkada, and binabaliwala natin yung utos ng mga magulang natin. So, tingin nyo po, kaninong alipin yun? Pagano. Ito ba po, sa tingin nyo, paano naman po kapag nagpapasakop ang isang tao sa church, specific sa mga leaders, and sinasantabi yung mga pangsariling interes niya at mga kagustuhan niya. So, kaninong alipin po siya kapag ganun? Halimbawa pa po, sinasabi ng discipler o leader natin na iwasan natin makipagrelasyon sa hindi mananampalataya dahil baka imbes na sila yung madala natin sa Diyos, baka tayo pang malayo nito. Pero sinusunod pa rin natin yung sarili nating kagustuhan. Kanino po tayong alipin kapag ganun? So, sabi nga po sa Romans chapter 8 verse 5 to 6, ang mga namumuhay ayon sa hilig ng laman ay walang pinapahalagahan kundi ang mga bagay na ukol sa laman. Ngunit ang mga namumuhay sa Espiritu, ayon sa Espiritu ay nagpapahalaga sa mga bagay na spiritual. Ang pagsunod sa hilig ng laman ay naghahatid sa kamatayan, ngunit ang pagsunod sa Espiritu ay nagdudulot ng buhay at kapayapaan. Ngayon, tanongin po natin ang mga katabi natin, kaninong alipin ka? Malinaw po sa talata natin na dalawa lang ang choice natin. Hindi po pwedeng neutral or sa gitna lang tayo. Minsan lang naman po ako gumawa ng masama, mas madalas naman po akong gumagawa ng mabuti. Hindi po pwedeng ganun. Hindi po pwedeng tuwing linggo or kapag may gawain lang tayo sa church, tayo yung mga alipin ng Diyos. Pero kapag normal days, oops, ako na yung boss, ako na yung masusunod. So, hindi po pwedeng depende rin sa mood natin or depende lang sa availability natin. Kung alipin tayo ng kasalanan, alipin tayo ng kasalanan. At kung alipin tayo ng Diyos, alipin tayo ng Diyos. Sa totoo lang po, ako po ay guilty sa pagiging alipin sa kasalanan. May mga pagkakataon po sa buhay ko na kahit ayaw mong gawin ng masama, ay ginagawa ko pa rin or nagagawa ko pa rin. Dahil yun po ang gusto ng aking katawan. Halimbawa na lang po, yung panunood ng pornography, pagmumura, pangungutya, pangungutya ng kapwa, pakikipagchismisan, pamamlastik, pagsisinungaling, pag-iisip ng masama o malaswa sa kapwa, pagtatanim ng galit, at kung ano-ano pa pong masasamang bagay. Pero sa akin pong patuloy na paglalim sa relasyon kay God at sa patuloy na pagbabasa ng Bible o ng salita niya, pag-attend sa mga gawain sa church, pagsipot sa mga DG na siniset ng mga disciple ko, dati si Kuya MJ, and ngayon si Kuya Lem na, pag-attend sa mga Bible study, pakikinig sa mga payo ninyo, especially ng mga ate kuya ko na nandyan, ay natututunan ko po at napapaalalahanan ako na bilang mananampalataya ay hindi na ako dapat nagpapaalipin sa kasalanan. Dahil ang katotohanan ko ay kamatayan ang kahihinatnan. Ngayon, tanongin po natin ang ating mga sarili. Sa ipinapamuhay ko ba ngayon, sino nga ba ang aking sinusunod? Sino ang umaalipin sa akin? Ang kasalanan ba o ang Diyos? Ngayong napakinggan na po natin ang katotohanan tungkol sa kahahantungan natin bilang mga alipin
ano-ano po ang mga maaari nating gawin. Kung tayo ay alipin pa rin ng kasalanan, ano-ano ang mga bagay na dapat iniiwasan at hindi na natin ginagawa. At bilang alipin ng Diyos, ano-ano po yung mga bagay na dapat ginagawa at pinapalago natin. Tandaan po natin ito, na alipin tayo ng kung sino man ang sinusunod natin. Hindi na po tayo bata para hindi natin malaman kung ano ang tama at mali. Kaya dapat maging responsible tayo sa lahat ng mga ginagawa natin. Hindi po pwedeng lagi nating idadahilan na tao lang naman ako, na mabait naman si God, patatawarin niya naman ako, maintindihan niya naman ako. Dahil malinaw po sa talata natin na meron po itong tiyak na kakakamit. Alam ko po na hindi madali. And kinantangan natin kanina na walang imposible kay God. Sa atin kasi imposible na magbago. Pero yun, hindi po madali na sumunod sa Diyos. Dahil hindi po natin makakaya kung tayo lang po o kung aasa lang tayo sa sarili natin. Pero salamat sa Diyos dahil hindi na tayo mga alipin ng kasalanan, kundi alipin na ng katwiran dahil binago tayo ng aral na tinanggap at sinusunod natin. At yan po ang sinasabi sa pangalawang punto. Dahil binago tayo ng aral na tinanggap at sinusunod natin. Basahin po natin ang sinasabi sa verse 17. Ngunit salamat sa Diyos, kayong dating mga alipin ng kasalanan ay taos-pusong sumusunod sa katotohanan na nasa aral na ibinigay sa inyo. Mapapansin natin na inumpisahan po ni Paul ang verse sa pasasalamat sa Diyos. Ngayon, bakit niya kaya pinasalamatan ng Diyos? Ano kaya ang ginawa ng Diyos sa buhay ng mga mananampalataya noon sa Rome? At ang sagot po ay mababasa natin sa chapter 5, verse 8 to 10 ng Romans. Samahan niyo po ako sa pagbasa. Sabi po, verse 8, ngunit pinatunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin noong tayo'y makasalanan pa. Yamang sa pamamagitan ng kanyang dugo, tayo ngayon ay napawalang sala. Lalong tiyak na maliligtas tayo sa puot ng Diyos. Verse 10, dati tayo mga kaaway ng Diyos, ngunit tinanggap na niya tayo bilang mga kaibigan sa pamamagitan ng pagkamatay ng kanyang anak. At dahil dito, tiyak na maliligtas tayo sapagkat si Kristo ay buhay. Very clear po yung ginawa ng Diyos sa mga buhay ng mga Kristiyano noon. Binigay niya ang kaisa-isa niyang anak na si Jesus, na siyang nagbayad ng lahat ng kasalanan ng tao sa mundo upang ang lahat ay maligtas. At hayag na hayag po ito or ang katotohanan ito sa maraming verses sa Book of Romans. Hindi ko na po nilagay yung mga verse, pero take note nyo na lang po, basahin nyo po kapag nag-devotion kayo sa inyo. So sa Romans chapter 5 verse 8 to 9, showing Christ died for us while sinners. Romans chapter 10 verse 9 to 10, emphasizing confession and belief for salvation. And sa Romans 6 naman po, very famous na Romans 6:23, contrasting sin's wages, death with God's gift, eternal life through Jesus. Ngayon, balik po tayo sa verse natin. Kung papansinin po natin ang sinabi ni Paul na kayong dating mga alipin ng kasalanan, ay ginamit niya po yung word na dating o ang root word ay dati na nasa past tense. Na paraan ni Paul para ipahayag yung mga past condition nila o mga nakaraang kalagayan nila. Na ang pinakaugat ay ang pagsuway sa Diyos ng pinakaunang tao sa mundo na si Adan. Na mababasa po natin sa Romans chapter 5 verse 12. Sabi po dyan, ang kasalanan ay pumasok sa sanlibutan sa pamamagitan ng isang tao at ang kamatayan ay pumasok sa pamamagitan ng kasalanan. Dahil dito lumaganap ang kamatayan sa lahat ng tao sapagkat ang lahat ay nagkasala. So dito po minana nating lahat ang kasalanan. Kaya lahat po tayo makasalanan sa paningin ng Diyos. Naisabihin ni Paul na sa pananampalataya, naisabihin ni Paul sa mga mananampalataya sa Rome na ganito kayo guys, ganito kayo dati, mga alipin ng kasalanan.
At dahil doon, ang kahantungan po nito ay kamatayan. Kung yun po ang mga past condition o kalagayan nila, ngayon po ano naman daw ang kalagayan nila dahil sa dakilang ginawa ng Diyos. Sinasabi po sa verse natin, taus-pusong sumunod sa katotohanan na nasa aral na ibinigay sa inyo. Ano po kaya ang ibig sabihin ni Paul dito? Kung babasahin po natin sa English translation, ang ginamit po na salita ay entrusted or been handed over. Na ang ibig sabihin ay pinagkatiwala o nilipat ng pwesto o kalagayan. Kaya sa mga tuwid, ang nais sabihin po ni Paul sa kanila, sila po ay bilang mga binago na ng Diyos, ay dapat willing na silang sumunod sa Diyos bilang bagong master nila. Binigay ng Diyos ang kautusan sa kanila bilang kapalit sa ginagawa nilang masasama noon dahil sa pagsunod nila sa kasalanan. At ito po ang nag-transform sa kanila para maging mga alipin. At dahil wala na po ang kapangyarihan ng kasalanan sa kanila, ang tanging desire na lamang po nila ay sumunod sa turo na ibinigay sa kanila ng Diyos. Ngayon ano naman po ang implication nito sa atin? Well, tulad po ng mga mananampalataya sa Rome, nais sabihin sa atin ni Paul na binago rin tayo ng Diyos sa dati nating kalagayan sa pamamagitan ng mga aral na ibinigay niya sa atin. Dahil sa pananampalataya natin sa kaisa-isa niyang anak na si Jesus, ay inalis niya tayo sa mga dating kalagayan natin. Kung dati mga alipin tayo ng kasalanan, at susunod tayo sa kahit anong pinapagawa nito, ngayon ay mga alipin na tayo ng Diyos at handa nang sumunod at gumawa ng mga mabubuting bagay. At ito po mismo ang sinasabi sa Phillips translation sa verse 17. Sabi po dyan, thank God that you who were at one time the servants of sin, honestly responded to the impact of Christ's teaching when you came under its influence. Meron po ako ulit na halimbawa. Dati, tamad na tamad tayo mag-church o umattend sa mga gawain sa church. Madalas, nalilate tayo. Minsan, hindi na nga tayo sumisipot eh. Pero ngayon, binago tayo ni God. Ngayon, excited na tayo. Manambahan dahil magpupuri tayo kay God. And dahil sa relationship na binuo niya dito sa church natin. And sa mga fellowship na ginagawa natin. Diba dati po mga mahihayin tayo. Pero ngayon ginagamit tayo ni God para mag-share ng gospel niya sa ibang tao. Dati madadamot tayo. O baka ako lang po. Pero yun, dati madadamot tayo. Pero ngayon halos kahit wala nang matira sa atin. Pero gusto natin magbigay sa iba. Dati mga kapakanan lang natin, yung mga iniisip natin. Pero ngayon, mas concerned na tayo sa iba kaysa sa mga sarili natin. At marami pa pong iba na binago ng Diyos sa mga buhay natin. At kung iisipin po natin ng mabuti, napakalayo na po ng dati nating pagkatao or kung sino tayo noon sa kung ano tayo ngayon. At dahil yun sa aral na tinanggap at sinusunod natin. And tanungin niyo po muli ang mga katabi ninyo. Kapatid, willing ka bang sumunod sa kalooban ng Diyos? Naalala ko po noon, hindi ko po kayang tumanggi sa yaya ng mga barkada ko noon na uminom. Kahit nung bagong mananampalataya pa lang ako, mas gusto ko pa pong ubusin yung oras ko sa pagtambay, sa kalsada, kahit pa ulit-ulit lang naman yung mga pinagkikwentuhan namin. Pero unti-unti ko pong nararamdaman na parang nasasayang po yung panahon ko doon. And hindi ko po namamalayan na parang mas gusto ko na laging magsimba. Dahil marami ako natututunan. Dati bawat kwento, salita ko, laging may mura sa dulo. Dati yung talagang kasama na siya sa sentence, yung mura. And part na siya ng expression. Pero ngayon, ginagamit na ng Diyos yung bibig ko para magpahayag ng salita niya and mag-encourage na iba. Dati po, sobrang adik ko sa computer. And halos doon na po ako nakatira sa mga computer shop. Pero yun po, hindi po ako ako din po mismo ay hindi makapaniwala na nandito ako ngayon sa harap nyo at ginagamit ng Diyos para maghayag ng kanyang salita. Ganun po ka-amazing ang transformation na kayang gawin ng Diyos sa
sa mga buhay natin sa pamamagitan ng katotohanan na nasa aral na ibinibigay niya sa atin. Ngayon, tanungin po natin ang ating mga sarili. Kailan natin huling pinagpasalamat sa Diyos ang ginawa niyang pagbabago sa atin o pagbabago sa sitwasyon natin ngayon? Sana po lagi natin ipinagpapasalamat din sa Diyos o isinasama sa mga prayers natin. Pangalawang tanong po, willing ba tayong sumunod sa aral na ibinigay sa atin? At kung willing po tayo, yun po yung sagot nyo, ano-ano po yung mga masasamang ginagawa natin na nais na nating alisin at palitan ng mga gawaing ayon sa turo at katotohanan na mula sa Diyos. Sabi nga po sa Romans chapter 6 verse 19, second part po, kung paanong ipinailalim ninyo noong una ang inyong sarili sa karumihan at sa kasamaang palala ng palala, isuko ninyo ngayon ang inyong sarili bilang alipin ng katwiran para sa mga banal na layunin. Inalis tayo ng Diyos sa mga dati nating kalagayan, hindi lang para iligtas. Hindi po dumating si Jesus para lang iligtas tayo. Hindi lang po ganun. Bagkus, gawin din tayo mga banal at isama sa layunin niya dito sa mundo. Sabi nga po binago tayo at patuloy tayong babaguhin ng katotohanan na mula sa aral na ibinigay sa atin ng Diyos dahil napalaya na tayo sa kasalanan. And yun po ang sinasabi sa pangatlong punto. So sinasabi po sa verse 18, pinalaya na kayo sa kasalanan at kayo ngayon ay mga alipin na ng katwiran. Muling pinaalala po ni Paul sa mga sinulatan niya ang mga past conditions nila. Pero dito po, tinukoy ni Paul ang pagkalaya nila sa dating master o sinusunod nila, which is ang kasalanan. Kaya bilang malaya na, dapat kayanin na nilang tanggihan o iwasan ito. Tulad ng isang aliping malaya na sa kanyang dating master na bunga ng kanyang pananampalataya kay Kristo, na mababasa natin sa maraming verses sa Romans. So isa na po dito yung Romans chapter 6 verse 6. Alam natin na ang dati nating pagkatao ay naipako na sa krus kasama niya upang mamatay ang ating makasalanang pagkatao at nang hindi na tayo maalipin ng kasalanan. Sabi din po sa Romans chapter 6 verse 20 to 22, noong alipin pa kayo ng kasalanan, hindi kayo saklaw ng katwiran. Ano ang napala ninyo sa mga bagay na iyon na kinakahiya nyo ngayon? Kamatayan ang ibubunga ng mga iyon. Ngunit ngayon, pinalaya na kayo mula sa kasalanan at naging alipin na ng Diyos. At natamo ninyo isang buhay na banal at ang ibubunga nito ay buhay na walang hanggan. Ay, sino daw po ang umaalipin sa kanila? Sino na daw po ngayon ang umaalipin sa kanila? Yun po ay ang katwiran o ang Diyos. So, kung babasahin po natin sa English translation, ang pagkakasabi po ay become slaves to righteousness or servants of righteousness. Na medyo negative pagpapakinggan dahil sa word na slave, hindi po ba? Ngunit sa Greek translation po, ang ginamit po na word ay doulos, which means bondservant. Na ang meaning po ay someone entirely at their master's disposal, believers willing, joyful surrender to God, finding freedom in His service. Sa makatuwid po, sinasabi ni Paul sa kanila na hindi na ang kasalanan ang master nila o ang nagmamay-ari sa kanila. Kaya wala na silang pananagutan at malaya na silang tumanggi doon. At ngayon, mga alipin na sila ng katwiran na willing magpagamit sa master nila na si God para sa mabuting gawain niya. Ngayon, ano pong implication nito sa atin? Tayo din po bilang mga mananampalataya na tinanggap na ang Panginoong Hesus bilang Diyos at tagapagligtas, ay malaya na sa pang-aalipin ng kasalanan. Kung dati hindi natin kayang tumanggi at napakadali nating matukso, ngayon po, kayang-kaya na nating labanan at salungatin ang masama. Kasama ng pakikiisa natin kay Jesus ay ang pakikiisa natin na maging kabahagi sa dakilang plano ng Diyos. Sabi nga po sa Romans chapter 6 verse 12 to 13,
huwag ninyong paghariin ang kasalanan sa inyong mga katawang may kamatayan upang hindi ninyo sundin ang masasamang hilig nito. Huwag na ninyong ipailalim sa kapangyarihan ng kasalanan ang alimang bahagi ng inyong katawan bilang kasangkapan sa paggawa ng kasamaan. Sa halip, pasakop kayo sa Diyos bilang mga taong namatay na at muling binuhay at ihandog ninyo sa Kanya ang inyong katawan bilang kasangkapan sa kabutihan. Sabihin nga po ninyo sa mga katabi ninyo, malaya ka na sa kasalanan. May napanood po akong reels sa Facebook habang nag-scroll po ako. Baka hindi po kayo familiar sa kanya. Pero siya po si Johnny Chang, dati pong gang leader na binago ng Diyos. At ngayon po, nagbabahagi na ng salita niya. Lagi po siyang lumalabas sa yung mga video niya sa feed ko. And meron po akong isang napanood na tumatak talaga sa akin. Hindi po ito yung saktong sinabi niya dahil English po yung pagkakasabi niya. Pero ganito ko po naiintindihan. So, ibinabahagi niya po na kapag tayo daw po ay humaharap sa tukso, ang sinasabi daw po ni Satan sa mga isip natin, tayo daw po bilang mga tao, likas sa atin ang maging makasalanan. Hindi tayo tulad ni Jesus na God, kaya hindi siya nagkakasala. Tayo, normal lang sa atin na magkasala. Kaya okay lang yun. Okay lang magkasala. Yun po yung kasinungalingan na sinasabi sa atin ni Satan. Kaya ang ending po, paulit-ulit tayong nahuhulog sa kasalanan. Pero kung ang pangahawakan po natin ay ang katotohanan ng malaya na tayo sa kasalanan, na tayo ay matuwid na sa paningin ng Diyos, dahil kay Jesus, may will na po tayong tumanggi sa panunukso ng kasalanan at makapamuhay ng matuwid. At malinaw po na ito ang sinasabi sa atin ng Diyos sa pamamagitan ng sulat ni Paul sa mga taga-Romans. Na tayo ay mga pinawalang sala na. Kaya sa susunod po na matutokso tayo o haharap sa pagsubok, isipin po natin, or naiisip natin gumawa ng masama, alalahanin po natin ang katotohanan. Ngayon, tanungin po natin ang ating mga sarili. Ngayong napaalalahanan na tayo, na pinalaya na tayo mula sa pagkakaalipin sa kasalanan, ano ang magiging tugon natin sa tuwing tayo ay humaharap sa tukso ng kasalanan? Bilang alipin ng ngayon ng katwiran, ano-ano po ang mga maaari nating gawin upang patuloy na masunod ang kalooban ng Diyos? Tandaan po natin, hindi na kasalanan ang nagahari sa mga buhay natin. Kaya hindi na po natin kailangan maging sunod-sunuran dito. Sa pamamagitan ng ating pananampalataya kay Jesus na pinako sa krus, sinasabi po yan sa Romans chapter 6 verse 6 to 7. Alam natin na ang dati nating pagkatao ay naipako na sa krus kasama niya upang mamatay ang ating makasalanang pagkatao at nang hindi na tayo maalipin ng kasalanan. Sapagkat ang namatay na ay pinalaya mula sa kapangyarihan ng kasalanan. Dito po ako magtatapos. Nawa po ay napaalalahanan tayo sa katotohanan hindi na po tayo alipin ng kasalanan. Kung noon po wala tayong magawa kundi sumunod dito, ngayon po ay kayang-kaya na nating tanggihan at iwasan ito. Dahil malaya na tayo mula rito. At dahil yung sa dakilang ginawa ng Diyos noon, nung pinadala niya ang kaisa-isa niyang anak na si Jesus, upang pagbayaran ang kasalanan natin lahat. Kasabay ng pagkamatay ni Jesus sa krus, ay ang pagkamatay na rin ng mga dati nating pagkatao at mga makamundong pagnanasa. At sa muling pagkabuhay niya, tayo po ay nagkaroon ng bagong buhay. Ibinigay niya sa atin ang katotohanan na mula sa mga aral bilang kapalit ng mga masama natin ginagawa noon. Bilang transformation natin sa dati nating pagkatao. At dahil sa pananampalataya natin sa Kanya, tayo ay nilinis at pinawalang sala na bilang mga alagad. Kaya makibahagi po tayo sa gawain ng Diyos bilang mga alipin ng katwiran. Ngayon kung meron po dito sa atin ang hindi pa mananampalataya, hindi pa tinatanggap si Jesus bilang Diyos at tagapagligtas, nawa po ay natutunan ninyo na siya lang ang makakapagpaalis sa inyo mula sa pagkakaalipin sa kasalanan.
na kayang baguhin ang buhay nyo upang maging alipin ng katwiran. At maligtas at magkaroon ng buhay na walang. Purihin po ang Diyos. Magandang umaga po sa amin. Maraming salamat sa napakayamang mensahe na binahagi niyo dito. At maraming salamat sa Diyos sa kanyang paalala sa atin kung paano niya tayo binabago. Lagi tayong maging bukas sa pagbabago sa atin ng ating Panginoon. At kung patuloy tayo bilang alipin ng katwiran at ng Diyos at hindi sa kasalanan. Talagang sa Diyos lang tayo dapat manatili. Bilang response po, tumayo po tayong lahat. Nanyayaan ko kayo na awitin natin ang mensahe, narinig natin sa atin, awitin po natin in person.
He returns, all sing home, here in the heart of Christ I stand. Heavenly Father, thank you. Thank you for who you are and all what you've done for us. Pinupuri ka namin kapag mahirap ang buhay. Pinupuri ka namin kapag masayang buhay. Pinipili namin pasalamatan ka sa lahat sa buhay namin. Ikaw lamang nararapat tumanggap ng kalwalhatian. Ikaw ay tapat, nag-aalala ka sa lahat ng bagay na may kinalaman sa amin. Kami ay nagpapasalamat sa inyong banal na Espiritu na umaaliw sa amin sa panahon ng takot at pagdududa. Salamat sa lahat sa inyong ginawa para sa amin. Nakikita at hindi nakikita. Pupurihin namin ang inyong pangalan magpakailanman. In Jesus' name, Amen. Parapahan natin ating Panginoon at magsusunod tayo at para po sa tithes and offering, tawagin ko po si Dal at saka si Bastek. Tumayo po tayo. Awitin natin ang doxology. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him, above the heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. Magsipo po tayong lahat. Tawagin ko si Joanna. Magandang umaga po sa ating lahat. Ang tuloy po ng ating worship service ay nagsisimula ng 9:30 a.m. po. At next week, ang ating worship leader ay si Jason Darren at ang ating preacher ay si Anglo Selena. Sa Romans 15:14-33, the mission of the church. So darating po na Saturday, January 17 at 8:30 a.m. Lahat po ng Radicals Youth Ministry workers, pati po sa Batasan, ang Sandipa More Team ay iniimbitahan na dumalo. So, Workers Save Prayer, nagaganap din sa UP Anti-Gender Year of Vision. So, makipag-coordinate na lang po tayo kay Ate Sasu para sa ating pagpunta. Ang ating congregational meeting po ay gaganapin next week po, January 18, Sunday po ito pagkatapos ng ating panambahan. Pero hindi po natin ito gagawin dito po sa simbahan, kundi uuwi po tayo at magpapadala po ang council ng link para sa ating Zoom meeting at doon po natin ito gaganapin. So sana po lahat tayo ay makadalo sa ating congregational meeting. Patuloy natin ginagawa ng first and third Saturday of the month ang ating days of prayer. 7 o'clock po nagsisimula ang ating breakfast fellowship at 7:30 naman po ang prayer proper natin. At every second and fourth Sunday naman po of the month ay 8 o'clock a.m. po natin ginaganap ang ating Kids Sunday School dito po sa Doña Carmen. Meron pong ilan na nag-celebrate ang birthday sila this week. Sa January 11 po, ay birthday ni Jericho Araw naman. At pagdating po ng January 12, ay Tita Norma Diet naman po ang mag-celebrate ng kanyang birthday. Pero ngayon po ay pwede natin awitan si Jericho. Happy birthday to you. Happy birthday to you.
tayong ilang mga bisita ngayong umagang po ito. Natutuwa po tayong makasama si Ate Jocelyn. Pati rin po ang kanyang kasama na si Kuya Jay. Tama po ba? Jay. At ang kanila pong mga anak na sina Cyprin, pati po si Gio. Welcome po to Lord of Life. Sana ay makasama po namin kayo. Mamaya po bago tayo maghiwa-hiwala, ay magbalik po tayo lahat. Tawagin ko si Tantan para sa benediction. Kaya. Magsitayo po tayong lahat. Manalangin po tayo. Panginoon, maraming salamat po muli sa iyong mensahe, Panginoon Diyos, na ito'y magpaalala sa amin na iyong kabutihan, yung pagmamahal sa bawat isa sa amin. Gamitin niyo po ang bawat isa sa amin, Panginoon Diyos. Mga napapakinggan namin, nababasa namin, tinuturo niyo sa amin, Panginoon Diyos, ay may sa buhay ito. May bahagi ito, Panginoon Diyos, dahil kayo ang Diyos na lubos na nagmamahal sa bawat isa sa amin. Kayo ang aming modelo, Panginoon Diyos. Kayo nagbigay ng buhay para magkaroon kami ng panibagong buhay. Salamat sa lubos ng pag-ibig, Panginoon Diyos, sa lubos ng pagpapalo sa bawat isa sa amin, sa lubos ng pagmamahal sa amin, Panginoon Diyos. Tanggapin po natin ang basbas ng Panginoon. Pagpalawing kanawanan at ingatan ng Yahweh, kahabagan kanawa, subaybayan ni Yahweh. Ingatan kanawa at bigyan ng kapayapaan ni Yahweh. Amen. Patuloy tayo na kabayo para sa lason. Maraming salamat, Ton, at sa benediction. At para po sa uling awit, kantahin natin ito para sa ating Panginoon. Mighty to save.